Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeclaration nito. Maraming mananagot dito. Yung physical na sasakyan, Spider 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Baxter. Doon pa lang alam na natin na mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali nung deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran. 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya. So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone. All citizens are entitled for the due process. Pero giit ni Nepomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng kotse at ang kaibigan nitong negosyante na nahuling nagpalit ng plaka at nag-surrender na ng lisensya at iba pang dokumento. Pagtitiyak ng LTO, tuloy-tuloy ang kanilang panguhuli sa mga sasakyang hindi tumatalima sa regulasyon at batas ng ahensya. Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganon. Kagaya ng isang araw, nakahuli rin kami ng Ferrari na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye. Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas. Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No? Mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto naming ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers. Huhulihin din namin, hindi lang to sa kotse. Lahat, lalong-lalo na sa agricultural products. J.M. Thompson, para sa Bayan.